Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo para malaman naman ho ng ilan sa ating mga kababayan na mga viewers na ito pala ang witness na si NBI agent John Mark Calilong ay hindi pala ito basta-bastang witness. In my own observation, in my own opinion. So kahapon nga ho mga ka-action, no? Ging cross-examine ho siya ng defense team ni Vice President Sara Lustayera. At sinubukan ho na tibagin ang kanyang credibility or tanungin ang kanyang credibility as a witness. Alam nyo mga ka-action, napakagaling at napakahusay. Very competent. Naging consistent ho siya mga ka-action. Kahit sinusubukan ho siya na tibagin ng defense team. Pero nanatili pa rin siya na nakapokus sa kanyang mga sinasabi. Ito talaga si NBI agent John Mark Calilong. Expert po ito pagdating sa mga cybercrime na related sa internet o may kaugnayan sa internet. Kaya napakagaling mga ka-action. Talagang hindi ho talaga natibag ang kanyang credibility. Kasi alam naman ho natin na may personal knowledge ho ito dahil siya mismo ang naatasang mag-record at mag-authenticate ng nasabing video. Pero hindi ho siya ang naatasang mag-imbestiga ng buong kaso. Kasi hindi naman niya trabaho yan. Ang trabaho niya lamang ay ang mag-authenticate ng video. Kaya pagkatapos nga ho ng pag-cross-examine ng defense team ni Vice President Sara Lustayera, mas lalong naging matibay ang kanyang credibility. Kaya congratulations sa iyo NBI agent John Mark Calilong. At least, natapos na rin ang iyong papel bilang witness at na-deliver mo ng maayos o na-justify mo ng maayos sa amin ng mga taong bayan. Kaya maraming salamat po. So ito mga ka-action, mga kakamping. Panoorin at pakinggan ho natin itong naging opinion or observation ng isa din sa mga idol ko na abogado na nagbibigay ng kanyang opinion o observation. Ito si Attorney Jen Reyes. Ito po, panoorin at pakinggan ho natin ng mabuti dahil napakaganda ho ng kanyang mga sinasabi ho dito. Credit o courtesy ho sa video ng 1PH. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Attorney Jen. Hi, Attorney. How are you? Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat, Mr. Jovi, Miss Yan. Chiki, and Miss Maricel. Hi. Hi. Nako, Attorney Jen, ikatlong araw natapos na yung yung at least one witness. At tagal tatlong araw natin siyang pinakinggan. Sa tingin niyo po ba ay merong naiambag itong witness na ito dito sa pagtakbo ng kaso? Napakalaki po ng kanyang ambag, no, Mr. Jovi. And I would also like to commend him, no, sa gitna ng mga kaguluhan na nasa paligid niya. The first witness, Mr. Calilong, remained calm, remained quite articulate, and quite frank with his answers. Mahalaga po yung naging mga testimonya niya dahil nga po, this is the chosen opening argument of the prosecution. Alam ko na ngayon bakit inuna ng prosecution itong artikulo na ito regarding the alleged grave threats. Kasi nga, ang ipepresenta nila or pinresenta nila ay isang expert witness. And this will set the mood doon sa publiko na ang prosecution ay handa talaga sa paglilitis na ito. Hindi lamang ordinaryong witness ang kanilang ipinresenta, bagkus it is an expert witness as to the authentication of
the video. So malaki ang ambag ni Mr. Kalilong and I congratulate him kasi natapos na rin ang kanyang kumbaga paghihirap, 'di ba? Na graduate na siya sa rigors of this proceeding. Totoo. Pero, attorney, kanina kasi, of course, kino-question. Sabi nga namin kanina, tinatry tibagin yung credibility, Kino-question yung kanyang credentials. So, sa puntong yon, ano yung na-establish nung matanong yung kanyang credentials? Na-establish ba yung kanyang expertise or it's the other way around? I actually commend the other senators na nireiterate yung kanyang mga qualifications, no? Because kung mapapansin natin, with all due respect to the defense counsels, and alam ko naman na trabaho lamang nila, of course, na tibagin yung credibility ni Mr. Kalilong, dito sa araw na ito, actually, if you will observe it carefully, mas lalong na-reinforce yung credibility ni Mr. Kalilong. Kasi yung line of questioning nung defense, I don't see any relation. Bakit tatanungin mo, for example, kung abogado ba, yung NBI agent, kung nag-imbestiga ba talaga yung NBI agent, when the sole function of Mr. Kalilong ay, unang-una, hindi naman kailangang abogado ang mag-authenticate ng video. Even lawyers, kung wala kang proper training or experience in authenticating videos at hindi ka nag-training or seminars, it is not a qualification. You cannot authenticate a video. Moreover, hindi rin natibag yung credibility ni Mr. Kalilong dahil may personal knowledge siya when in fact siya mismo yung naatasang mag-record. Pero hindi naman siya yung naatasang mag-imbestiga regarding the case in general. So it is irrelevant to ask him kung nag-imbestiga ba talaga kayo or nag-imbestiga ka ba talaga? Kasi hindi naman yon yung trabaho niya. Ang tanging trabaho niya lamang ay yung pag-authenticate nung video. Attorney, kanina, no, sabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, sabi niya parang nafo-frustrate na si Attorney Ligutan, which is yung lawyer ng prosecution, no? Kayo po ba, did you understand his frustration? Kasi ilang beses siya nagsabi, vague, objection, compound question ba yun? Tama ba, Attorney? Yung sunod-sunod na questions. Did you get his frustration or should he have just let the witness, should he just have let the other lawyer speak? Of course, I understand the frustration of attorney, no, of the prosecution. We all witnessed his, of course, brilliance yesterday. And that is normal naman po, no, sa mga kaso rin sa regular courts. Talagang hindi maiiwasan ng kaming mga abogado ay nafo-frustrate, lalo na pag hindi namin makuha, 'di ba, yung result na gusto namin. Even if sabihin pa na medyo na-frustrate siya doon, there's nothing wrong about that, right? Lawyers are, human beings also. Talagang may emosyon din ang mga yan. But Pero nakuha niyo po yung punto niya na bakit Oh, yes. sabi siya ng vague, bakit legit po ba not legit, but then do you think na, well, dapat lang ginawa niya yun at pinigilan yung isang lawyer na magsalita? yes, his feelings are valid. Definitely. Kung ako rin ang nasa katayuan ni attorney ay talaga namang mafo-frustrate din ako at baka mas malala pa yung reaction ko kaysa kay Attorney Ligutan. So kudos to him for being quite composed pa din naman and quite professional. Attorney Jen at viewers, pasensya na kung medyo bitin to dahil makakausap pa naman natin si Attorney Jen next time. Pero konti lang kasi yung oras. Pero before tayo magpaalam sa kanya, tatanungin ko lang kasi kanina puro technicalities, 2 days ng ganon, Attorney Jen. Pero ano ba talaga ang gusto natin ma-determine dito sa article of impeachment na ito, yung specific, kung yung threat ba o yung pagkuha ng assassin? Kasi parang kanina bordering on yung assassin, talaga bang na-contact yung assassin, sino ba yung assassin, or yung talagang pagbibigay ng actual threat? Oo. No, magandang tanong, no? Tandaan natin, no, kung itong alleged grave threat
ay isang impeachable offense na isinusulong ng prosecution at ang ground nila dito ay papasok ito sa betrayal of public trust. Tandaan po natin sa kaso ni Gonzales versus Ochoa, sinabi ng Korte Suprema, ang betrayal of public trust hindi kailangan na yung aksyon ng impeachable official ay nag-a-amount to a crime. Hindi porke betrayal of public trust kailangan ay punishable under the revised penal code. Any action po ng isang impeachable official which amounts to faithlessness, gross faithlessness against public trust, or is tantamount to bad faith, or tyrannical abuse of power, pwede pong maging betrayal of public trust, and then it can be a ground for the removal of the impeachable official. So in my humble opinion, actually, kahit hindi ito striktong pasok sa grave threats under the revised penal code, if this conduct will be deemed by the senator judges as unbecoming of a vice president, then it can constitute betrayal of public trust under the Constitution. Kahit John Doe pa kung talagang may assassin o wala. Yes, Okay, yes. malinaw po. Attorney Jen, maraming salamat po for joining us this evening. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Excuse me. Ngayon alam nyo na mga DDS. Kaya ko ho nasabi na hindi basta-bastang witness ito si NBI agent John Mark Calilong. Kasi nga, ayon kay Attorney Jen Reyes, eksperto. Eksperto at ano yung sinabi niya? Hindi ordinaryong witness. So, hindi nga siya basta-bastang witness. Kasi kung hindi ho ako nagkakamali, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, ito po ay isang certified public accountant. Ito si NBI agent John Mark Calilong. Yan po mga ka-action, mga kakamping. Malaki. Tama ho ang sinabi ni Attorney Jen Reyes. Malaki ang naging ambag ni NBI agent GM or John Mark Calilong dito sa kaso na yan. Kaya yan po, no? Ang napag-usapan kahapon ng doon sa trial, sinusubukan din na natatawa na nga lang ho ako doon sa defense team. Kasi lagi ho nag-o-object ito si Attorney Ligotan dahil nga ho parang nakikipag-argue siya sa witness. Kaya nag-object agad si Attorney Ligotan at sinangayunan din ni Chis Escudero. Ngayon, malinaw na ho sa inyo mga DDS kung ano ho ang credibility nito ni NBI agent John Mark Calilong. Okay? So, paano? Next week ulit. So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knogin. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.